God is good? All the time. And all the time? God is good. Nauna po tayo sa ating pagbibigay, no? Tawagin natin ang ating bro, Elisal Nivado. Praise God. Purihin ang Diyos sa araw na ito. At salamat sa kanyang mabuting salita na hinatid ang ating Pastor Elisito Soriao. At yun, hindi po kumpleto ang ating pakikinig ng salita ng Diyos kung wala itong isa pang importanteng gawain natin, ang pagbibigay. Ayun po, at dadako na po tayo sa pagbibigay. At dito po sa pagbibigay, dito naman kumukonekta tayo sa blessing o pagpapala ng ating Panginoon. Ang ating pong work sa giving ay hango po sa Deuteronomy 28:2. Basahin po natin para maunawa natin. Sabay-sabay po tayo. All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Amen po? Amen? Ang sabi po niyan sa Tagalog, para mas lalo natin maunawaan, ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa inyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Amen po? Yes, Lord. Manalangin po na tayo. Lord, hallelujah. Once again, Panginoon Lord God, pinupuri, sinasamba, pinasasalamatan ko po kayo, Lord, sa pangalan ng iyong pugtong na natin sa Jesus, Lord. Ano mga mga karamihan pagkukulang, Lord, patawad, Panginoon Lord God. Gabayan niyo po kami, Lord. Kayo po ang magsalita, Lord. Magturo sa amin ito about giving. In Jesus' name I pray. Amen. Yun po. Sa giving po, dito, sinusubok ni Lord yung ating faith, yung ating trust, and love, and especially yung being obedient, nakalagay po dyan, if you obey the Lord your God about giving. Ano po yung bilin ng ating Lord about giving? Yung favorite po natin sa Malakay 3:10, nakalagay po doon. Anong sabi po doon? Bring ye all tithes to the storehouse, that you may be meat in the house, and prove me. Wala mo yata sa English, mas maganda sa Tagalog. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukan ninyo ako sa gayong bagay na ito, sabi ng Panginoon ng hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang durungawan ng langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang silid na kalalagyan. Amen po? Yon. Sabi dito, obey the Lord. At ang utos ni Lord about giving itong Malakay 3:10, bring the whole tithes. Kaya unawa naman po natin at itinuro na sa atin ito ng ating Panginoon by the help of Holy Spirit. Ito po, personal testimony ito na unawaan ko talaga ito personally, na yung pag inobey mo si Lord sa bagay na ito, sabi niya na, subukin mo ako kung hindi ko buksan yung turungawan ng pagpapala. Ramdam ko po ito kasi nung nasa damang kami ni Joe, kasama kami ngayon ni Joe, wala kaming simbahan na natin nandoon. Ramdam ko yung hanggang yung shop namin nagsarado kasi nga walang pagpapala eh. Hindi ako nakapagbibigay kay Lord. Kaya, sabi ni Lord, hindi kayo nararapat dyan sa damang. Hindi nyo ako ma-obey dyan. Kaya inilipat kami ni Lord dito sa Jeddah. Magkasama pa rin kami ni Joe. At yun dito, naunawaan ko na ito noon sa Riyadh pa. Riyadh kami, bagay naging damang. Nagbibigay ako noon ng ikapo, pero hindi ko, hindi pa tumatatak sa puso ko. Binibigay ko ito installment pa sa loob ng isang buwan. 1/4, ginaganyan ko. Minsan hindi pa, pag may naubos na yung pera ko, wala akong may bigay. Ramdam ko, yung pagpuprovide ni Lord, ay nagiging
mabigat din, hindi maluwag. Kaya yun, nung nandito na kami sa Jeddah, ayun, tinuloy-tuloy ko na itong giving na to. Na yung tithes ay dapat natin ipagkalog kay Lord. Kasi hindi ito atin eh. Halimbawa, sumahod tayo ng 100% o sabihin natin 100. Yung tithes doon, para kay Lord, di ba? Yung 90, para kanino? Kay Lord pa rin yun. Walang sa atin na tinatangkilik na magiging atin. Ang lahat ng atin ay kay Lord pa rin. Kaya, paano mo sasabihin, o kaya paano ka magkakaroon ng excuse na yung 10, napakaliit na bagay, hindi mo pang naibigay. Paano yung pagkakatiwala sa iyo ni Lord, yung malaking pagpapala? Sabi nga, di ba may kasabihan siya doon sa salita, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. At yun, sinabi ni Pastor Eli, unahin natin ang ating Panginoon. Dito sa pagbibigay ganun din, kailangan priority natin si Lord. Kasi pag inuna mo si Lord, lagi natin naririnig, pag inuna mo si Lord, ay uunahin ka rin siyempre ni Lord. At yun, siyempre, yung sacrificial giving. Ang tinitingnan talaga ni Lord, yung ating puso, yung pagiging sacrificial giving, yung cheerful giving, makikita ni Lord to eh. Yung motive natin kung paano tayo nagbibigay, ayan yung unang tinitingnan ni Lord. Hindi tayo nagbibigay dahil inantay natin yung pagpapala ni Lord. Nagbibigay tayo dahil sa pasasalamat natin kay Lord. Yung mga ginawa niya sa ating buhay, yung pagligtas niya sa atin sa ating kasalanan, yung pagtubos niya sa atin sa kamatayan. Yun yung nagiging motive natin para magbigay kay Lord. Kasi ang lahat ibinigay ni Lord sa ating buhay. Ang kanyang nag-iisang buktong na anak ay kanyang ibinigay. Kaya yung iba po, maliit na bagay yun para sa katumbas na ibinigay ni Lord sa ating buhay. Kaya ito ang isipin natin mga kapatid, na kung hindi mo magawa itong pagbibigay para kay Lord, ikaw na mismo ang pumipigil ng pagpapala na para sa iyo na nanggagaling sa ating Panginoon. Sabi nga, labanan natin yung tukso. Yung tukso. Ano ba yung tukso sa ating buhay? Sabi sa John 10:10, the thief does not come except to steal, kill, and destroy. Kaya, nandyan yung kaaway. Nandyan yung 10% mo ibibigay mo na. Nag-i-excuse ka pa kasi may kailangan sa bahay, may kailangan may bilhin. Pero, ang nag-tell sa'yo, yung kaaway na hindi mo maibigay, yung dapat para kay Lord. Dahil, ang gusto niya, He will steal na yung blessing na para sa'yo na nagagaling sa Lord, ayun yung layunin ng kaaway to steal. Yung blessing na nanggagaling kay Lord. Kaya, yun, maging obedient tayo kay Lord, with cheerful heart, na hindi tayo napipilitan para magbigay kay Lord. At yun, yung tithes, naunawaan na po natin yun. And then, beyond tithes, nandyan po yung offering na tinatawag. Ito naman, yung beyond of tithes na binibigay natin, kung mayroon pa tayong sobra, ibigay natin kay Lord at more than na tayo ipagpapalain ni Lord. Sabi nga, in Proverbs 19:17, whoever guides to the poor, lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. I-reward tayo ni Lord kung tutulong tayo sa ating, yung mga nangangailangan, yung mga poor. Hindi tulad ng sinabi nung nakaraan, joke kaya tayo na pag nagbibigay tayo, kailangan may picture pa. May camera pa. Yun. Si Lord na nakakaalam, sabi nga ng ating Auntie Johanny sa kanyang Word of God sa kanina, Jehovah and Roy, God sees you. Kaya kapatid, kung nagbibigay ka hindi, si Lord na nakakaalam mo. Pero, we pray, sabi nga, naman ng Kuya Eli, prayer effective. Kaya kailangan natin yan sa pagbibigay. With the help of the Holy Spirit, magagawa natin magbigay kay Lord. Kaya, huwag natin pigilan yung pagpapala ni Lord. Ano pang inantay nyo kapatid? Tayo na
magbigay sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Ayan, papalo na ang ating Baby Almas, Deborah. Awitin natin ang Panginoon. Praise God. Dapat sa'yo ating Panginoong Isus, ako'y ibibigin mo at iyakin mo ang tanging alay mo sa'yo aking Ama. Ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi mapayagan na ipagkaloob. Mamahalin niya na gintong lubos, ang aming dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, kayang iba akong iniibig. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong ibibigay. Yes, Lord. Hallelujah. Once again, we pray this offering to our Lord. Hallelujah. Listen to your words, Panginoon Lord God, that those who seek you, Lord, shall not lack nothing, Panginoon Lord God, in good things from you, Panginoon Lord God. And you are working all for good, Panginoon Lord God. Naniniwala kami, Panginoon Lord God, at kayo ang aming Ama, a great God, a great provider, Panginoon Lord God. Hindi niyo kami pinagkukulang, Panginoon Lord God, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Lord. Kaya patuloy namin dalangin, Lord, patuloy kong dalangin, Lord, na kayo ang patuloy na magbigay sa amin ng pusong mapagbigay, Panginoon Lord God, ng pusong nagtitiwala sa iyo, Panginoon Lord God, ng pusong sumusunod sa iyo, Panginoon Lord God, about giving, Panginoon Lord God. Pagkat kami naniniwala, Lord, na ito ang daan, Panginoon Lord God, upang kami yung pagpalain, Lord, to leave us in prosperity, in abundance, Panginoon God, in this life, Panginoon God. That's what we pray, Panginoon God. At hindi namin ito makakamtan, Panginoon God, kung wala kayo sa aming tabi, Panginoon God. Kaya in the name of your Son, Jesus Christ, Lord, you always help us, Panginoon God, about giving, Lord. It is our heart to give cheerfully, Panginoon God. At salamat, Panginoon God, pagpalain mo po, Panginoon God, ang lahat ng kapatiran na naririto, Panginoon God, na nagbigay, Panginoon Lord God, hindi man ang salapi, Panginoon God, ngunit ang oras, Panginoon Lord God, upang ikay papurihan, pasalamatan, Lord, sa kabutihan mo sa aming buhay, Lord. Ganoon din po, Panginoon God, sa mga minamahal naming Zoomliners, Panginoon God, patuloy silang pagpalain, Lord, that you will provide on all our needs, Panginoon God, according to your riches in glory in Christ Jesus, Panginoon Lord God. Lord, I pray that you will bless this amount, Panginoon Lord God, na magamit, Panginoon Lord God, to glorify you alone, Panginoon Lord God, at pagpapalawak na iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon Lord God. I pray that you will bless this year, Panginoon Lord God, that you will bless us. We will grow in numbers, Panginoon Lord God. Nasama-sama kami. Masaya magpupuri. Nagpapasalamat sa iyo, Panginoon God. Every Friday, Panginoon God. Lord, salamat, Panginoon. Sa iyo lamang po ang matas na papuri. Pasalamat at pagsamba. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah.